Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Pag-usapan natin si Jonas Valanciunas. Noong isang araw lamang ay nakuha siya ng Denver Nuggets sa isang trade kapalit ang Croatian Dario Saric. Madaming fans ang natuwa sa trade na ito dahil magkakaroon na nga ang Nuggets ng isang starting caliber center bilang backup ng kanilang 3-time MVP Nikola Jokic. Ganun pa man ngayon ay may mga report na kinoconsider umano nito na umalis sa Denver Nuggets at maglaro para sa Panathinaikos, isang historic team sa EuroLeague sa bansang Greece. Ganun pa man ay masisisi nga ba natin si Valanciunas dito? Ang Greece nga ay magkalapit lang at ang kanyang home country na Lithuania. Mas magaan din ang schedule ng EuroLeague. 2 to 3 games per week lang nga dito at hindi pa ganun katindi ang pagbiyahe. Bukod dyan ay expected siya na maglaro ng 30 plus minutes per game sa franchise na ito while being close to family and relatives. Madami ang nagulat na aayawan niya ang pagkakataon sa Denver Nuggets dahil ito na nga ang chance niya na magkampiyon. Ganun pa man ay posibleng may pride din nga dito na involve. Sa mga FIBA games ay madalas niya na makamatchup si Nikola Jokic at sila ang main man ng kanilang mga bansa. Subalit sa Nuggets ay tiyak na backup siya nito. Ganun pa man kung sakali nga napiliin ni Valanciunas na maglaro sa EuroLeague, malamang isa nga itong desisyon na ginawa niya para sa kanyang pamilya. Ang tanong ng iba ay paano nga ba ito mangyayari since under contract pa nga si Valanciunas? Well, una sa lahat, ang mga trade ay mapafinalize sa papel sa linggo pa. Technically ay parte pa nga ng Sacramento Kings si Valanciunas ngayon on paper. Isang bagay na pwedeng gawin ng Lithuanian big man ay ang i-forfeit ang kanyang sahod na parang nag-retire lang siya. In this case ay hindi lugi ang Nuggets o ang Kings at wala din silang bibitawan na pera. Medyo magulo pa ngayon ang sitwasyon dahil kapag kinancel nga ng Nuggets at ng Kings ang trade ay apektado din si Dennis Schroeder dito dahil nagkaroon nga ng cap space ang Sacramento Kings sa bigyan siya ng 3 years 45 million contract dahil sa trade ni Valanciunas at Saric. Isang bagay na papabor sa Denver Nuggets ay mabibigyan sila ng mid-level exception at pwede silang mag-sign ng dalawa pang player. Pwede nga nilang isign si Al Horford bilang backup ni Jokic at mas malaking pera din ang pwede nilang ibigay dito kumpara sa Warriors o kaya naman ibang team na naghahabol sa kanya. Pwede nilang kunin si Russell Westbrook o kaya naman si Malcolm Brogdon bilang backup point guard. Free agent din sila Josh Giddey at iba pa. Madami ang choices ang Denver Nuggets dito kung sakali. Habang bad news naman ito para sa Warriors dahil wala nga silang ginawang galaw ngayong offseason at nakafocus lang sila kay Al Horford bilang pamalit sana kay Kevon Looney. Subalit biglang nagkaroon ng sitwasyon na ganito kung saan mas malaking pera ang kayang i-offer ng Denver Nuggets sa kanila and we can easily argue na mas maganda nga ang posisyon ng Denver Nuggets sa manalo ngayon dahil sa mga galaw na ginawa nila kung ikukumpara natin ito sa Golden State Warriors. Saan team nyo ba sa palagay na babagay si Al Horford?